ayun na nga no, mga kapatid, no. Sunod natin is yung, 'di ba nabanggit ko ngayon sa frustration no, nung last nating vlog, no. Halimbawa ulit is, 'di ba nagbigay ko yung halimbawa sa exercise, sa gamot. Yung pangatlo is yung sa pagpapaaraw. Halimbawa na lang pagpapaaraw, 'di ba? Sabi nila maganda raw sa katawan, maganda raw sa anxiety 'yun or sa katawan natin mismo nakakapagpapa ano yung vitamin D ba? D, E. Sa galing sa araw, no? Eh, narinig mo na, ay maganda sa anxiety yun, gusto ko ng gumaling sa anxiety. Ang ginawa mo naman, kahit hindi umaga, nasa initan ka. 'Di ba? Maghapon ka na sa initan, tapos naisip mo, "Ba't gano'n 'no, dito pa rin naman araw-araw ako nagpapainit." 'Di ba? Yun ang kailangan natin maunawaan 'no, na yang mga yan is makakatulong lang para sa paggaling mo 'no. Gaya ng may mga GERD, anxiety GERD, 'di ba? Oo, mga acid reflux, yung mga ganyan 'no. Dapat nasa pagkain yan kasi 'di ba, kung anong pinapasok natin sa katawan natin is yun ang nag-aano ng tiyan natin 'no. So, minsan yung takot nga rin 'no, kaya nga sabi ko sa inyo, anxiety at saka acid halos magkakontra yan kasi once na nanigas na yung katawan mo no. Kumbaga yung sabi ko nga sa inyo yung splinter, 'di ba? Halimbawa, ito yung splinter. Halimbawa, ito yung splinter 'no, yan yung dadaanan ng pagkain na pababa. Yung splinter, yun yung nagsasara. So, kapag nanigas na o nasa pipe press ka na, yung pinaka nagsasara na yun, bubuka yun. Bubuka. So, yung acid mo is aangat, no? Scientific. Hindi naman kailangan natin ano yun. Basta ganun siya, no? Kapag nanigas na yung mga, siyempre, muscle, mga ganyan, it's automatic yun aangat. So, kung gusto niyo maunawaan yun is, research nyo lang, no? About dun sa splinter na yun, no? Na nagpapaangat ng mga acid natin. Kaya minsan, dighay tayo ng dighay. Minsan, may maasim, mayroong parang bakal yung panlasa, mapait. Minsan, napapaduwal kang ganyan, di ba? Yun kapatid. So, parang simpleng paliwanag lang. No? Kaya dapat, lagi tayong kalma. Yun nga yung epekto ng gamot, no? Papakalma yung ganyan. Yung mga binibigay ng doktor na pampakalma. Minsan sa digestion din, minsan sa pampatulog din, no? Kailangan din natin yan. Isa pa yan, tulog niyan, kailangan talaga natin yan. Kumbaga, nag-heal pag tulog, no? So may mga anxiety, hirap matulog, pero yung iba naman, sobra sa tulog, no? Tutulog na sila ng hapon, tapos maaga pa sila matulog, tapos tuloy-tuloy, di ba? May mga ganun. Mayroong mga disorder na ganun, mga sleep disorder. Basta, iba yun. Basta dito na lang tayo sa anxiety no. Sabi ko nga sa inyo, napakalawak ng anxiety no. Pwede niya i-connect yan. Iba pang disorder no. Pero ito nga, dito lang tayo muna sa anxiety disorder no. Kasi nga nararanasan yun. Binabase ko na rin to sa mga tanong no, na base na nga rin sa aking experience no. Alam ko kumokonekta rin sa inyo to kapatid. Kaya nga nag-share ako sa inyo para maunawaan nyo kung ano talaga yan, kung ano talaga nagpapahirap sa inyo, kung ano talaga yung dapat nating gawin no. So yun. So, sa recovery kapatid, no, kailangan lang natin bumuo ng tapang. Sabi ko sa inyo yung courage, no. Tapang na tayo lang din halos nakakaalam, no. Kasi kung sa ibang mga nakakausap ko na, mga iba nating mga kaibigan diyan, no, na halos hindi na nagpaparamdam yung iba, no, na dati na halos araw-araw or maghapon nagchat-chat sa akin, no. Ngayon wala na no? Na gano'n na sila, kumbaga siguro kumalma na sila or naunawaan na nila no base sa sinasabi ko. Siguro kung meron man kayong nararamdaman, tao ka kapatid no. Meron kang nararamdaman. Yun ang katotohanan dun. Kumbaga, tao ka pa rin. Makakaramdam ka pa rin ng lungkot, ng pananakit, may mga ganyan eh. Masaya ka o na-excite ka o natitense, natural yun kapatid no. Pero kung isipin mo na yung nararamdaman mo yun is anxiety pa rin na papahirapan ka na naman, baga sasaktan ka na yung mga ganyan. Ito na naman siya, yun ang disorder kapatid. Yung sinasabi mo na, ay ito na naman, nakakatakot, ayoko na nito, yung mga ganyan. Yun ang anxiety mo kapatid. Yun na yung behavior. Yun yung nagdidikta na sa'yo. Kumbaga, pumipigil sa paggaling mo. Yung pag-iisip mo, na sinusundan mo. Yun. Sana gets yung point ko doon, no?
So exposure kapatid 'no, 'yan talagang napakahalaga. Ma-expose tayo dun sa mga kinakatakutan natin 'no. Yung sabi ko sa inyo yung about sa, takot ka lumabas, 'di lumabas ka, yung mga gano'n ba, yung sabi ko sa inyo reverse method 'no. 'Yan talaga ang ano diyan, 'yan ang daanan kapatid 'no. Kasi as long na natatakot ka dun, pinipigilan mo yung sarili mo, iniiwasan mo yung gano'ng sitwasyon sa buhay or mga pag-iisip mo na posible ganito, ganyan. Hindi gano'n, eh. Kailangan mo talagang harapin 'yun. Kasi 'yan talagang katotohanan 'no. So haharapin mo siya sa tulong ng kaalaman mo 'no, na malabo namang mangyari siguro 'yun. Yung sabihin nila mamamatay ako diyan, baka mamatay ako diyan, atakihin ako sa puso niyan. Hindi totoo 'yun. Wala ka namang sakit sa ano. Kaya minsan nagsasabi sa'kin na ano, eh, nagba-basketball naman daw sila, tapos hindi naman daw sila inaatake or hingal na hingal sila, hindi naman daw umaano yung puso nila. Normal naman pagka ano, okey naman. Kaya sinasabi ko, wala ka kasing sakit, yun ang katotohanan diyan. Kakabahan ka kahit hindi ka pa naglalaro, puwede yun. Puwedeng kabahan ka kahit nakaupo ka lang diyan, kahit ano. Anxiety yun kasi nga nag-iisip ka na ng posibleng mangyari 'no. Mas lalo na kung naglalaro ka. Pero ang focus mo nun is laro, hindi mo iniisip yung aatakihin ka dun sa mismong laro. Merong mga iba 'no, mga nakakausap ko din na nagpapa-sub daw sila kasi nga, mga ilang takbo pa lang daw, hinihingal na sila. Ang ginagawa nila is nag-a-out na sila sa laro 'no. Sabihin nila, "Ay, hinihingal ako." At parang gano'n, aatakihin, magpapa-sub sila 'no. Pero ang katotohanan dun kapatid is natural yun. Kasi nagtatakbo ka, ikaw ba naman tatakbo sa basketball tapos, hindi ka hihingalin. Siyempre natural na hihingalin ka dun. Ang problema lang natin is narito sa isip, eh. Yung once na inatake ka or kinakabahan ka or kinakabog yung dibdib mo, hinihingal ka, iniisip mo na kaagad na hindi ka makakahinga. Yun ang nagpapaano sa atin, yun ang nagpapahirap sa atin, yung pag-iisip na gano'n. Kaya kailangan natin mabago yun 'no, mapalitan natin na, natural lang namang hingalin ako, eh, okey lang yan. Minsan nahihilo ka na, siyempre 'pag nahihilo ka na, alam mo sa sarili mo na baka matumba ka, siyempre hinto ka muna ano, so teka lang. May mga gano'ng bagay talaga 'no, depende yun sa lakas 'no. Pero kung nahihilo ka lang na talaga na parang, uy, 'di ba? Meron kasi minsan na, hilo talaga na dire-diretso, eh, merong hilo na, talagang papaupo ka, mapapahiga ka talaga ano, may mga gano'n, eh. Lalo na kapag ano, talagang malakas 'no. May mga explanation kasi yan, may scientific explanation yan. 'Di ba minsan kapag nasa fight flight freeze ka, yung tipong, naninigas ka 'no, naninigas yung mga muscle mo, yung ugat mo din kapatid 'no, iipit yan, eh. Parang papatigasin niya kasi yung katawan mo, eh, 'no. So 'pag naipit niya ta's kumalma ka, luluwag yun tapos saka lang dadalo yung dugo mo 'no. Actually dito sa ulo karaniwan, eh, 'no, sa mga oxygen natin 'no. So kailangan din niyang magpatuloy na ano, scientific kasi mahirap kasi pasukin yung science. Merong mga ibang paliwanag diyan kapatid 'no, search niyo na lang. So yun, sabi ko nga yung tapang na binubuo natin 'no, kailangan natin kasi mabuo yan, eh, na tayo lang din halos ang nakakaalam. Although alam ko naman yan kapatid 'no, naintindihan kita sa ganyang ano na wala ka pang lakas ng loob, wala ka pang tapang para harapin yung mga ganyan 'no. Kailangan mo munang dumami muna yung kaalaman mo 'no, para anytime, anywhere or kung ano man yung pakiramdam na yan is alam mo na. Although wala ka namang gagawin 'no, alam mo lang siya 'no. Part 2 ng anxiety ko, okey lang 'to 'no. So yun, dun na nabi-build yung, courage mo 'no, sa pag-e-expose mo sa sarili mo 'no, sa mga sitwasyon o sa mga pakiramdam na yan 'no. Kailangan mo lang ma-expose yung sarili mo. So may magtatanong 'no, sabi, "Kuya bakit 'pag lumalabas ako, ah, ang lakas niya, talagang hindi ko kayang ano kontrolin." 'Wag mong kontrolin kapatid 'no, hayaan mo lang siya, dadaloy yan kapatid 'no. Kasi as long na nilalabanan mo yan, pumapasok na sila labanan 'no. Sabi ko nga sa inyo may mga vlogger na paano labanan si anxiety. Hindi totoo yun, bawal labanan si anxiety kasi part mo yan kapatid 'no. Kasama yan sa sarili mo, bata ka pa may anxiety ka na, meron ka ng ano yan, merong part nandiyan na sa katawan mo yan 'no. Yun nga lang, hindi mo natin pinapansin 'no, kasi ngayon na lang natin pinapansin yan dahil meron na tayong disorder 'no. Wag mong aayawan, wag mong tatakbuhan, wag mong, iiwasan 'no. Yan ang ano kasi diyan kapatid, yan ang daanan kapatid 'no. Yan ang way para sa recovery, para ma-overcome mo lahat ng yan 'no.
Although yun nga sabi ko sa inyo, tao ka kapatid, makakaramdam at makakaramdam ka. Gaya ko 'no, although marami na akong nalalaman, marami na rin akong naituro sa inyo 'no, mga nalampasan kong hirap noon 'no. So ngayon meron naman akong nararamdaman, eh, natural 'yun, pero hindi ko pinapasok siya sa disorder 'no. Anxiety siya, okey. Kakabahan ako, okey lang 'yun, mamaya-maya wala na. Minsan di ako makahinga, ano kaya 'yun? Baka dun sa kinain ko. Minsan 'pag napapa-soft drinks ako 'no, minsan, 'di ba, digay ako ng digay ta's minsan kakabahan ako na hindi ko maintindihan 'no. Pero hindi ko siya pinapasok na anxiety ko siya, hindi ako natatakot 'no. Okey lang ta's mamaya-maya wala na, 'di ba? Sa ngayon ikaw, mga ganiyang mga pakiramdam gaya nga nung sinasabi ko sa inyo na yung paningin, pang-amoy, panlasa, pandinig, mga pakiramdam, mga pandama 'no, active yan kapag, nasa peer response tayo 'no. Lahat na nakikita natin minsan nagbu-blurred na yung mata mo 'no, minsan natatakot ka na 'no, kasi meron ka minsan na nase-sense na mga kung ano-anong mga figure sa paligid mo 'no. Minsan naglalabas na siya ng takot sa'yo 'no, yun, 'di ba? So, sabi ko nga 'no, yung about sa pagtuturo sa anxiety mo 'no, halimbawa, inaatake ka 'no, o may nararamdaman ka ngayon, haharapin mo yun. Kasi nga mahirap turuan yung tulog, yung sinasabi ko nga noon pa mga vlog ko 'no, mahirap turuan yung tulog. Kasi kapag wala kang nararamdaman saka ka magpa-practice, 'di wala kang mapa-practice kasi wala siya, eh, hindi mo siya nararamdaman ngayon, eh. Ang maganda niyan, habang may nararamdaman ka, tuloy-tuloy ka lang 'no, ganyan mag-practice kapatid 'no, kailangan nandiyan siya. Kaya nga sabi ko sa inyo yung tulog, mahirap turuan yung tulog kapag wala siya, kailangan nandiyan, nararamdaman mo siya, nafi-feel mo siya 'no. Nahihirapan ka huminga, tuloy lang, mamaya-maya wala na, 'di ba? Gano'n kasi ang ano 'yan, eh, wala naman ako ibang mababanggit sa inyo na ano, gano'n talaga ang proseso niyan kapatid 'no. Wala naman tayong ibang ano, bibigyan ko kayo ng gamot, hindi naman puwedeng gano'n 'no, kasi in natural way lang tayo kapatid. Kailangan na maunawaan niyo yung mga bagay-bagay na 'to. So, kailangan natin baguhin 'yun, yung pagtingin natin sa anxiety na si anxiety is nandiyan na 'yan sa katawan mo 'no, pinoprotektahan ka lang niyan sa posibleng mangyari. 'Yan ang role niya kapatid 'no. Kaya nga dun sa movie na Inside Out 'no, kung mapapanood niyo 'yun, yung cartoons, 'yun ang role ni anxiety sa katawan natin 'no. Ang problema nga lang is may disorder na, nag-breakdown na 'no, kumbaga nasobrahan na yung ating, stress kaya ultimo kahit anong ma-sense natin na ano ta's may nararamdaman na tayo 'no, ta's yung kaba mga ganyan. Yun na yun kapatid 'no, so kung maintindihan niyo yun, kung gusto niyong malaman pa yung mga bagay-bagay na yun, balikan niyo lang yung mga video ko diyan 'no. So yun na nga ang ating vlog ngayon 'no. Ito nag-part 2 pa tayo 'no. Basta ang point lang ng video natin ngayon is, ayan ang pinakamabilis 'no, sa mga bago pa, mga baguhan pa lang sa anxiety disorder 'no. Kailangan maano niyo muna, kumbaga malaman niyo na 'tong mga bagay na 'to 'no. Kasi 'wag niyo na paabutin sa magkaroon na kayo ng mga behavior 'no, na hindi na kayo lumalabas, hindi na kayo halos kumakain, mga ganyan ba 'no. Kailangan maunawaan niyo na 'to 'no, na nangyayari sa'yo yung mga symptoms na 'yan is part mo lang din 'no. Tsaka nangyayari yan dahil siguro sa stress, trauma, mga ganyan, eh. Yan ang nagpapaano sa atin, eh, nagpalabas niyan 'no. So kung gusto mong maintindihan, malaman pa kung ano yung anxiety disorder, ma-overcome mo na kaagad 'no, 'yan. Kailangan mo lang ng kaalaman kapatid 'no, 'yan. Kaya malaking tulong talaga para ma-overcome natin ang anxiety. May iba akong mga nababasa 'no, or nagko-comment na matagal na sila, 5 years, 8 years, mga ganyan 'no. Okey lang 'yan kapatid. At least alam niyo na 'no, meron na kayong nalalaman, meron na kayong idea about sa anxiety 'no. Kasi base nga sa aking experience 'no, 'di man 'di man sa pag-aano 'no, huling-huli ko na siya 'no, kung ano man nararamdaman ko okey lang 'yan. Wala na, eh, kumbaga nag-automatic na kasi yung utak ko na ay anxiety na naman. Hindi naman nabago sa akin 'to, nararamdaman ko na 'to noon, eh, mga ganyan ba. Ta's maya-maya wala na siya 'no. Gano'n, eh, sabi ko sa inyo no'n parang split second lang, parang 5 seconds or 10 seconds na lang sa'kin, eh, hindi tumatagal dati na mga 2 to 5 minutes na atake sa'kin. Wala, eh, hindi na gano'n, eh. Konting-konti na lang, minsan kakabog yung dibdib ko. Hindi ko naman iniisip na anxiety na yun, parang
natural ko ng ano 'yan kasi minsan 'di ba, minsan napapakain tayo ng marami mga ganyan. Pero yung point talaga ng ating video ngayon is, ito 'yun yung pinaka-best o pinakamadaling way para ma-overcome si anxiety 'no, is yung harapin siya 'no, kung ano yung ano, kung ano yung nararamdaman mo harapin mo, yung sinasabi ko nga sa inyo yung reverse method 'no. Kung ano man yung, ipaparamdam niya sa'yo, harapin mo 'yun. Walang problema diyan kapatid 'no, kasi hindi naman delikado 'yan. Ang nagiging delikado lang is yung iniisip mo na baka ganito, baka ganyan. Yun. Minsan sa Google din minsan 'no, kakahanap-hanap natin ng mga sagot sa ano, minsan naliligaw tayo 'no. So, kung itong mga binabanggit ko sa inyo is ano na 'to 'no, ito ay mas malaking maitutulong nito sa inyo 'no, sa pagre-recover niyo 'no. Kaya lagi niyo lang din na tatandaan yung mga sinasabi ko 'no, para ma-overcome niyo na, para malampasan niyo na yung mga bagay na so ayun, maraming salamat mga pre, sana may na-gets kayo kahit konti sa ating vlog 'no. Ito na, medyo matagal tayo nag-vlog ulit 'no, mag-part 2 pa. So ayun, maraming salamat, adios.